Hey, lang, galing mo. Wow, saan na nakuha ko niya? Sa puno ng mangga. Wow, nakain niyo natin. Kailangan natin gawin. No? Nice number. Yan! Angat, angat, angat. Okay, 1, 2, 3, go. Okay. Lang. Etong blue ba, ano ba to? Pag blue. Para sa trips, hopper. Dito din. Yung may mga butas na yung lalagyan natin para hindi natin mabubutasan yung mulch. Nalagay na natin. Ayan na dyan. Yellow o blue? Ito, halimbawa ito. Kahit saan. Meron din dito eh. Oh, ito, blue na naman dito. Blue o yellow dito? Dito yung blue. Blue, sige. Alatin mo, tagal ako nagkakansin ng alatin. Tapos lang simunta, kakuhin ako. Bayang Ay, ito ba kasi oh? Dali kasi, tignan mo yung spacing. So, nagawa na natin yung ating lagayan ng fruit and shoot baller trap. Ngayon naman, yung mixture natin. So, sa 1 litro ng molasses, 2 litro ng suka. So, lagay natin dito sa isang container para may tatago natin yung sobra. So, unahin mo ilagay yung molasses. Ulitin natin, 1 litro molasses, 2 litro ng suka. Yung paglalagay naman sa trap ay ganito lang karami. Daddy, how are you gonna make a trap with this? Pag ito na yung mixture ninyo, pwede nyo nagyan yung mga na-prepare nyong bote. Kunin mo? Ganito lang karami. Ako magdala. Yan. Tapos i-refill nyo na lang pag konti na yung laman niya. So ito na yung pinaghalong suka at molasses. Ilagay na natin sa ating mga poste. Okay, so ilalagay na natin itong mga blue traps natin or blue sticky traps natin tsaka yellow para makatulong sa pagpuksa ng mga insekto natin. So, sige, samahan niya kami. Bye-bye.
Stable pang stable. Nakakatalim tayo ng kalabasa. Ito na yun. Sige. Buti hindi ko tinaman ng okra pala din sa gilid. So hindi. Ayan, so ito yung mag-i-stable kala Ron. Kapit bahay namin. So yung dulo, papastable na rin natin. Hindi kasi kinaya ng kalabaw na karaan eh. Sayang, hindi natamnan. Kaya yung kalabasa naghihintay. Nagkakalabasa rin yari sila Ron. Ayan. Ito yung sa bandang dulo. Ito yung pinakadulo actually. Ito yung pinakadulo ng talungan natin. Ito naman, ganyan itsura nila. Huli silang naitanim. Medyo matatangkad na variety. Ito siguro matanda na yung nabili kong punla. Kaya matatangkad na siya. Tapos ayan, medyo huli siya. Ano na itsura niya, matangkad, hindi siya pandak kagaya ng mga nauna kong batch. So dito yung medyo tinutubig kasi dito dumediretso yung irrigation natin. Pinakamababang part ito mula doon sa kubo papunta din So nung nalagyan natin ng pilapil, mga sako na may lupa, ayan, at least napipigil na yung pagpunta ng tubig dito. Kaya pagbasa, ayan, maputik, mahirap mag spray, mahirap dumaan. Ayan. Pero gusto ko ipakita na ayan, ganyan yung status nila dito. Hindi kagandahan kagaya ng nasa harapan syempre, dahil yung attention laging nandun, bihira ka makapunta dito, pero hindi dapat ganun. Etong dalawa naman, ito yung pinakabatang na itanim din, huli silang na itanim siguro 3 days after, 4 days after. Hindi gaya nitong nasa gitna. Ayan, yung sitwasyon dito. Yung kabilang dulo naman, puro damo na may okra. Kasi pagkakaaralan natin, papasabay na rin natin dito. Papasabay natin ito ng araro. Para yung pagkatanim ng kalabasa, may tulay natin. Yung nakaraan, pinaararo ko ng kalabasa. Nilinyahan niya lang ng 5 linya pala. Hindi ko na nasubaybayan sa presyong 600. Pero ayan. So sasabay natin dito yun yung stable para mataniman ng kalabasa. Yung sa kapitbahay natin kila Ronel saka kay August, kalabasa din yung tatanim nila. Mahal yung kalabasa ngayon. Bumili ako kanina para sa ginataang kalabasa na may alimasag, nasa 60 per kilo. Yung probinsya na yun isipin mo maraming supply dito pero 60 ang kilo ng kalabasa. So ibig sabihin mahal ang bentahan sa farm gate, sabihin natin 30. Okay, so ganun. So yan yung gusto ko ipakita dito sa may bandang dulo ng ating tanim yan. Okay, so napakaraming damo, siga yung mga damo dito. Yung ating okra hindi na nakita. Ito yung mga saluyot dito peking saluyot yung mga damong yan. Nung pinatubigan ko kasi sumabay sila sa okra, ganyan sila. So titingnan ko pa ano magandang gawin dito. Pwedeng mano-manong pagdadamo pero aabutin tayo ng ng walang hanggan papuntang hanggang dulo. So titingnan natin kung ano, herbicide ba o anong magandang diskarte. Comment lang kayo sa mga may magandang idea or may idea para sa okra natin na gusto mong tanggalin yung damit. Okay, sige. Sunod natin yung sa may bandang gitna. Tingnan natin. Ito yung isa sa gusto ko ipakita. Sobrang kapal lang damo dito. Ito yung peking saluyot. Para talaga siyang saluyot pag tinignan mo. Pero hindi daw ito ginugulay So sumabay ito nung nagpatubig ako. Talagang tumubo sila.
Hindi ko muna nabubunot yan kasi mahirap imano-mano. At napakahaba nitong bubunutan natin. Yung nakakatuwa, ayan, halos hindi mo na makita yung talong. Ayan, sa dami nila. Sila yung siga, yan. So ito yung pinapadamo ko. Ayan, ito yung gusto kong damuhan. Kapag napapadaan ako, nagpapadamo talaga ako. Ayan, nabawasan na ilang tudling. Itong dulo na lang yung natitira, itong dulong tudling na to, pero doon nabawasan na yan. Pero tumutubo ulit syempre pagkatapos. So ito, yan, damuhan natin dahil sila ang uubos ng pagkain ng talong. Halos mawala na yung talong. On the other hand, ang benefit na lang ng talong sa kanila, ano ba? Nagsisilbi siyang takip para hindi maubos yung moisture ng lupa ng talong. Pero syempre hindi pwedeng ganun dahil kalaban natin yung damo, kailangan tanggalin. Ito hindi ko pa matanggal. Dasa sa dami nila, sobrang kapal. Grass cutter na lang natin yan. Yung okra nga hindi na makita, hindi na matanaw yung okra sa dami nila. Pero ito muna, dito muna tayo sa per hill na pagbubunot ng mga damo na to. Saluyot, peking saluyot ang tawag nila dito. Sobrang dami. Ayan. Ano pa kaya kung wala tayong mulching? Sigurado ang dami nila dito sa bandang gitna. So ayan, trabahuhin ko muna to at tayo magdamo. Nandito nga pala yung isa kong patubig, pangalawang deep well. Di ba isa nandun sa kubo, isa dito bandang gitna. Ito naman nag-collapse na daw yung pinakailalim nito. Ibig sabihin nag-collapse yung pinakadulo ng tubo sa ilalim, kaya natambakan nung lupa, putik o buhangin, hindi na makasipsip ng tubig. Kaya ang nilabas nito, ayan, puro putik at buhangin. Ayan, kung makikita nyo yan, puro putik, buhangin. Ayan, putik, buhangin na yung labas dito, yung patubig na yun. Kaya tinanggal ko na yung makina, yung Robin, sayang naman kung masisira siya dyan. So ang solusyon daw ilipat yung tubo. Hugutin yung tubo na yan, tapos ilipat natin siguro dito sa kabila. Yan. Somewhere, basta somewhere na hindi rin magko-collapse, pero hindi naman guarantee yun pwede mag-collapse pa rin sa huli. So yun ang nangyari, kaya wala kang patubig na dito. Ayan, ang tubig ko nanggagaling na talaga doon sa kubo, malayo. So kung isipin yun, pagka layo-layo ng pupuntahan ng tubig bago makarating doon, nakakarating naman, nakakarating siya sa nakakarating. Medyo magastos lang sa diesel, siyempre malayo, tsaka yung oras, yung itatakbo ng tubig malayo-layo pa, at hihintayin mo pa na dumating dito. Pero pwede na ang pagtsagaan kaysa wala. Ito kasi pag pinagawa natin, hindi ko alam kung magkano pa yung bayad kada tubo, per tubo daw yan pero sabi nga din hindi naman daw ganun kalalim yan, siguro 1.5 o 2 maximum na. Kaya ayan. So yan yung nangyari sa pangalawa nating detail. Puntahan natin yung pinaararo natin na dulo kung anong naging itsura.